Magandang gabi. Mabibilis sa balita kasabay na uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes, garantisadong mabilis lang to. Lumutang pa ang 4 na umano'y mga dating Marines na naging tauhan ni Zaldico. Mga bagong testigo sa umano'y delivery ng mga maleta. Hindi man natuloy ang ilang mga senador ng Cayetano faction na magsagawa ng anilay pagdinig, itinuloy naman sa isang press conference ni na Mike Defensor at Attorney Levy Baligod ang mga pahayag ng umano'y bagong mga testigo. Kabilang sa idinadawit na mga ito ngayon, si Senador Cheese Escudero at Senador Kiko Pangilinan. Narito ang report. Wala man mga senador na nakapasok sa events place sa Mandaluyong City na nanindigan si Mike Defensor na patawag ito ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Pero dahil sa mga sirkumstansya, gustuhin man daw ng ilang mga senador na makapasok ay hindi na ito nangyari. 4 na bago pang mga testigo sa maleta issue ang iniharap, mga dating Marines umano at naging tauhan ni Zaldico. Dito isinalaysay ng mga ito kung papaano raw sila nag-deliver ng mali-maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Bahay po ni dating Speaker Martin Romualdez po, sir. Bali, kasama ko po dyan, sir, si John Paul Estrada at saka yung mga kasama kong security. Pero yung iba, sir, wala dito. Yung iba nandito. Inihayag din nila kung papaano raw sila nag-deliver ng maleta kay Senador Erwin Tulfo na nooy kongresista pa lamang sa ACT-CIS party list. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na. Saan? Saang address? Dito po sa may Green Hills. Dito lang po sa kabila lang po. East Green Hills. Yes. Okay. Ito yung Sige. nagkaroon ng kontrobersyal kalaban ng Homeowners Association, tama? Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang mag-ano dun sa loob, mag-a-approve. Bagong revelasyon ngayon ng 4 na dating tauhan ni Zaldico na nag-deliver din daw sila ng pera kay Senador Francis Cheese Escudero. 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Zaldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cheese Escudero sa number 159 Street Corner, Hernade, New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Idinadawit din sina Senador Tito Soto at Kiko Pangilinan. Sige, go, Sarge. Yan po, sir, yung mga empleyado, sir, ng MADSI, sir. Nang? MADSI, na pagmamayari ni Boss Zaldico. Pakiulit, Marge. Yan po, sir, yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Pagdating naman sa mga opisyal ng pamahalaan, isinasangkot din sina dating Budget Secretary Amena Pangandaman at COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amena Pangandaman sa Horizon Home na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po. Kami 2 po ni Sarge Tube. Binaba po namin galing sa 56th floor. Papuntang basement 2 or 3 po yon. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amena Pangandaman yung 2 small or medium size ng maleta po. Rektahan na raw sa Land Bank ang pagkuha nila ng mga pera. May dala na raw silang mga maleta na lalamnan naman sa Land Bank ng milyon-milyong piso. Likod ng bangko. O at least may secret Sa likod, entrance. sir, ng bangko. Kasi hindi pwede dun sa San Miguel Avenue dun sa harapan mismo. Okay. Tapos na-experience ko rin sa, sir, sa may land bank, malapit dito sa DepEd mismo ng, Meralco Avenue. Dyan. 2 maleta rin yun, sir. Isang large, medium. Kasama ko rin si May Ann de la Cruz tsaka Kate Villarreal. Yan, na-experience ko na mag-withdraw ng mali-maletang pera.
Idinetalye rin na nagsilbi rin silang security escort ng mga taga-ICC kung saan ibinahagi ng mga ito na nag-meeting pangaraw sina dating Senador Antonio Trillanes, General Nicolas Torre at nooy DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya. Ang nakapag-meeting si Sani Trillanes, Nicolas Torre at saka si DOJ Secretary Boying Rimulya nung time na ako na nagpalit kay Mark. Muling ipinagtanggol ni Senador Alan Peter Cayetano ang ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ng kanyang paksyon. Anya, layunin lang nitong isiwalat ang buong katotohanan sa umano'y pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guiliang. Nakasalalay sa isinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kasama ang former security escorts ang katotohanan sa umano'y malawakang anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Yan ang giniit ni Senator Alan Peter Cayetano sa isang Facebook Live video habang nagbibigay ng karagdagang testimonya ang mga bagong testigo sa issue ng pag-deliver ng mali-maletang pera. Lumitaw ang mga ex-security escorts para sa umano'y Blue Ribbon Committee hearing na inorganisa umano ni former Congressman Mike Defensor. Hindi naman ito dinaluhan ng mga senador na isinagawa sa isang events place sa EDSA Mandaluyong City. The Blue Ribbon Committee, habang yan po ay legitimately under sa grupo, we will support Senator Dante Marcoleta. He is under much pressure. Baka nga kasuhan na daw, baka labasan na ng warrant of arrest. Hindi niya magamit yung session hall or and then yung coordination sa labas, napakahirap po. Sa tingin ni Cayetano, pilit na minamanipula umano ang proseso ng komite para mawala ang focus ng publiko sa issue. Kaya that's one reason na galit si Senator Lacson at kung ano-ano sinasabi. Because he has a reputation and I know for a fact that many times in his life he fought for principles. Ang problema ngayon, naging mercenary na lang at kasama sa pagmamanipulate ng Blue Ribbon Committee para nga ilan lang ay turo pero yung mga tunay na mga mastermind, in fact, he went so far to say walang mastermind. Iniuugnay rin ni Cayetano ang pinapatawag na special session ng Kongreso para makontrol ang Senate Presidency at Blue Ribbon Committee. Kaugnay nito, kinumpirma ng senador na naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng mga constitutional issues sa liderato ng Senado. Pinag-aaralan naman ngayon ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at Senator Erwin Tulfo ang paghain ng kaso laban kay Defensor dahil sa umano'y pag-aanunsyo ng isang Blue Ribbon Committee hearing kahit hindi naman siya senador. Ayon kay Gatchalian, nagdudulot lamang ng kalituhan ang naturang anunsyo at hindi umano tama ang paggamit ng pangalan ng Senado para manglito ng publiko. Sa naturang pulong ni isang miyembro mula sa Cayetano faction ay walang dumalo. Hindi rin naglabas ng anumang kumpirmasyon o pahayag si Senator Pia Cayetano na kinikilalang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano faction. Samantala, mariin namang itinanggi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga alegasyong nakatanggap umano siya ng suhol na itinago sa maleta. Question din niya kung bakit siya idinadawit sa kontrobersiya ng flood control projects, gayong wala naman umano siyang kinalaman dito. Michelle Guiliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pa mga balita, 70 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Lanao del Sur. 15 trabahante arestado, 4 nakatakas. At sa Puerto Galera, isinailalim sa state of calamity dahil sa water shortage. Turismo sa lugar, fully operational. Tinatayang 70 milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo ang nasabat sa isinagawang anti-smuggling operation ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar sa barangay Liangan, Picong, Lanao del Sur nitong linggo. Ayon sa PNP PRO Bar, 15 katao ang inaresto matapos maaktuhang umano'y nagsasaayos, nagbubuhat at nagbabantay ng mga kahon ng sigarilyo habang 4 pang sospek ang nakatakas at patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Nadiskubre ang humigit kumulang 1,800 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo na pinaniniwalaang ipinuslit dito sa bansa. Wala umanong naipakitang kaukulang dokumento ang mga nasa lugar hinggil sa pinagmula ng mga produkto. 5 menor de edad din ang natagpuan sa lugar at isinailalim na sa pangangalaga ng social welfare authorities. Nagdeklara ng state of calamity ang Puerto Galera dahil sa matinding kakulangan ng tubig bunsod ng months-long dry spell.
Inihain sa sesyon sa Sangguniang Bayan ang MDRRMC Resolution No. 005-2026 na nagre-rekomendang isailalim sa state of calamity. Kasabay nito, inirekomenda rin ang pansamantalang suspensyon ng water penalty sa pamamagitan ng MDRRMC Resolution 004-2026. Kaugnay niyan, siniguro ng White Beach Business Owners Association na stable naman daw at operational ang turismo sa lugar sa kabila ng water shortage. Ayon sa organisasyon, karamihan sa mga accommodations at establishmento ay may sariling water supply systems, kaya hindi maaapektuhan ang mga turista. Patuloy din ang lahat ng tourism activities sa lugar at walang dapat ikabahala ang mga bibisita. Nakarating na sa Talacogon, Agusan del Sur ang labi ni Rene Baterbonia, ang student athlete ng Ateneo de Manila University na nasawi sa trahedya sa Dipakulaw, Aurora, kung saan libo-libong tagahanga at supporters ang nagpuyat para salubungin ito. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Heroes welcome ang binigay ng libo-libong tagahanga ni Rene Baterbonia sa kanyang pag-uwi sa Talacogon, Agusan del Sur kung saan umusbong ang kanyang karera sa basketball. Makikita ang suporta sa kada bayang dinadaanan ng motorcade ng batang si Bobet. Ang ibang fans sinisigaw ang MVP. Kinakabihan makikitang lumiwanag ang kalsada sa mga nag-aabang sa pagdaan ng convoy. Bumigat din ang daloy ng trapiko sa dami ng fans na gustong makita si Rene, habang ang iba naman ay nag-ambag ng pagkain para sa biyahe. Pagdating sa kanilang bayan ay binigyan ng water gun salute ng BFP ang convoy nito bilang pagkilala kay Bobet. Nagpaalala naman ang LGU Talacogon sa mga bibisita sa public viewing sa labi ni Rene. Bawal ang mag-vlog at video sa VIP area para sa malalaking grupo na bibisita makipag-ugnayan sa LGU at i-observe ang time limit para mabigyan ng pagkakataon ng iba. Kay sa mga abang dili mabayaran tanan. Ya, hindi na ko taman kay murag taas-taas na po na mo ang biyahe. Daghang salamat sa tanan. Labaw na itong naghatag sa na printing sa akong anak. Salamat. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako po si Ralph Lopez. Magandang gabi.